Mayong udto mga kapaglaom, among pag-abayabi kaninyo din sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapapudaan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission. Kining ubos nga igsoon, makardayhang. Karong Setyembre 27, 2025, among ihatudya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabuag sa kamaturan o nagdalaog dakong paglaom ba ng puwersa sa katawhan sa Dios. Kini kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdalakan nato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo o magatod kanato sa pag-ila sa gahom sa atong kinabuhi. Kini niyang ubos nga igsoon, Riniel Capon. Og uban kita sa pagsaksi sa kalihukan og kalampusan nini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom, Caravan Formation milanog sa Bukidnon, kauban ang mga pangulo sa Iglesia Adventista sa Southwestern Philippines. Pathfinders on Purpose nagpadasig sa mga kabatanunan sa Southern Mindanao atol sa selebrasyon sa World Pathfinder Day. Inklusibong kalihukan, sign language training, gihatagan o gibugaton sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Kini, uguban pang mga balita nga tungatangan dinilang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Mga kapaglaom, anhita sa General Santos City. Nagmalampuson ang pagsaulog sa World Pathfinders Day, diin gipasiugda ang tema nga Pathfinders on Purpose. Sa Southern Mindanao Mission, nagpadasig kini sa mga kabatanunan aron mas lig-on ang ilang pag-alagad o katuyuan sa pagpangalagad sa Dios ug sa komunidad. Ato masayra ng mga kalihukan nga naghatag kusog ug inspirasyon sa atong mga batanong Pathfinders, kauban si Kapaglaom Laika at Tianza. Kapaglaom Laika. Sa dakong kalipay kag pagtililipon sa mga pamatanon, ang Adventist Youth Ministries sa Southern Mindanao Mission nagselebrar sang World Pathfinders Day sa Coronadal City nga may tema Pathfinders on Purpose. Sa pagselebrar sang World Pathfinders Day, kini naghatag kabugusan ni inspirasyon sa tanan nga kabataan nga magpangabuhi nga may tinutuyo kag mag-alagad sa Ginoo nga may kinakasing-kasing nga dedikasyon. Kining World Pathfinders Day wala lang nagapakita sang kasadya kundi isa ka masanag nga pagpahinumdum nga ang kabataan sa iglesia may dako nga papel sa pagpadayon sa bulaton sa Ginoo kag nga ang ilang kinabuhi mangin masanag nga ehemplo sa iban. Ang pathfindering sa ato ang Southern Mindanao Mission nagahatag og paglaom ug gugma sa atong komunidad pinaagi sa pag-alagad ug pagpakita gugma sa atong buhi nga Ginoo. Today we are celebrating the 75th World Pathfinder Day here in Coronadal District 1 under the leadership of Pastor Heavenly Peace Patricio with all the support of the brethren and all the Pathfinders who will be going out to show the love of Jesus to the people around Coronadal City. From Southern Mindanao Mission, happy 75th World Pathfinders Day! Pathfinders on Purpose! Gikan diri sa teritoryo sa Southern Mindanao Mission, kini si Laika Atienza alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Laika. Mga kapaglaom, usa ka inklusibong kalihukan ang gimantala sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Diin gihatagan o gibugaton ang sign language training. Kini nga inisyatibo nagtinguha sa pagpaligon sa pakiguban o pagsabot tali sa katawhan. Aron mas masabtan o mapahimuslan ang abilidad sa tanang sektor, ilabi na sa itong mga igsoon nga dunay kaluyahon sa pagpamulong o pagpaminaw. Atong ilhon ang maong kalihukan nga nagpasiugda sa tinud nga pagkayusa o pagkamatinabangon. Kauban si Kapaglaom James T. Maglangit. Kapaglaom James. Ania kita dinhi sa Tropical Resort, Poblasyon Diplahan, Zamboanga, Sibugay alang sa pagsaksi ug pagbansay pinaagi sign language training kauban sa mga LG officials ug miyembro ug lumulupyo dinhi sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay atol sa selebrasyon sa International Day of Sign Language dining September 23 tuig 2025.
gihimo ang pagsaulog sa International Day of Sign Language. Hinungdan nga ang lokal nga kagamahanan sa Diplahan, ilalom sa Zamboanga Peninsula Mission, miduyog pinaagi sa usa ka espesyal nga sign language training. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga lumlupyo sa lungsod sa Diplahan, uban sa mga LGU employees, special education teachers, mga presidente sa PWD sa nagkalain-laing barangay, mga deaf, speech-impaired individuals ug mga ginikanan. Sulod sa programa, ang mga partisipante nakakaton sa basic sign language, finger spelling, ug mga senyas alang sa awit nga he's able. Gihimo usab ang usa ka gamay nga quiz aron masukod ang ilang mga nakatunan. Gani, ang presentasyon og pagtudlo gipangaluhan ni Pastor Paul Mark Caberte ug kapaglaom Maria Cruz Caberte, magtiayon nga eksperyensado og dedikadong mga hearing interpreters. Kuyog usab nila si Clyde Santoyo, Brother Jomar Canibano o Brother Kevin Andre Ibarat, uban sa tumong hatagan og oportunidad ang mga PWD deaf sa pagpadayag sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang pinulungan. Ang kalihukan dili lamang usa ka training apan usa ka timaan sa pagkahiusa o pagsinabtanay. Sa paghiusa sa komunidad, mga magtutudlo o mga PWD nagpakita kini nga ang tinuod nga inklusibong sosyedad mahimo kung ang matag usa gihatagan og tingog og bili. Ang International Day of Sign Language nagpahinumdum sa tanan nga ang komunikasyon walay limitasyon kung adunay kasing-kasing sa pagsabot. So, I believe nga pinaagi aning sign language training. So, ang mga atong participants, our individuals can foster inclusivity, accessibility. As isa sa mga participants, nakita jud na ko unsa ka importante ang sign language training kay in case na atay mga clients nga deaf, so somehow murag ganing makasabot sa ilaha, ma-entertain nato sila. Lahi ra gyud kung nakay kaning basic knowledge sa sign language. Tungod naman sa inclusive, no? Inclusive education. So, kinahanglan man ron ang mga bata is i-include naman ito sila sa class, even the deaf, ato gis lang i-appeal. So, teachers, kami as a teacher, amo po ni i-teach amo ang kauban, kay para sila, at least basic sign language, maka-teach sila sa bata nila, even simple gestures lang. So, para masabtan sa bata, so ma-include yun ang bata sa ilahang lessons. Dako gid kayo ang ako ang naggibati nga kalipay, nakabisita diri sa Diplahan and nakahimo niining sign language training, kahatag og mga dungag nga awareness kung unsa gid ni ang mahitungod sa deaf. And first time gid pud nako makaabot diri sa Diplahan. And mo gani nga willing jud kay ko mukuyog aron sa pagtudlo labi na sa mga deaf nga wala gyud na kay eskwela, dili gyud gani kabalo mo sinyas, at least mahatagan og tabang, at least maasisan, matudluan nga naa gyud ay sa ilay kaugalingon nila nga lengguwahe, bisag ginagmay, bisag binasic lang, apan makahatag kanila og dako kay nga awareness. At the same time, ang mga staff pod makabalo pod unsaon nila pag-assist ang mga deaf sama pod namo. O ganina among nakahimo ta sa pagtudlo diri, and nalipay ko nga sa ginagmay, kuyog ang mga hearing, kuyog ang mga deaf, nag-fellowship together, nag-learn together, and nag-enjoy together. Among ginapasalamatan ang initiative sa Persons with Disability Affairs Office of Diplahan sa ilahang pag-initiate ni ining programa. Ang atong dako kay nga pangandoy nga ang mga katawhan sa palibot o atong mga kahigalaan o mga kaigsuonan adunay mahatagan og lalom-lalom nga pagtagad sa mga deaf community, and even our deaf community mahatagan og accessibility, mahatagan og daghan nga mga pribilehiyo nga sila pod mismo makakat-on o sila pod mismo ma-empower nga sila diha mobalik pod sa ilang kaugalingon pod nga mga komunidad, makatabang silang kaugalingon pod nga makasupport, makatabang, makadasig sa ilang mga kauban nga mga deaf. Inklusibong komunidad maoy dakong handom sa matag usa, busa susama niini nga programa makahatag og dakong tabang sa mga nagakinahanglan, labi na sa pagwagtang sa mabags komunikasyon. Kinis kabaglaom James Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Salamat nga ng report kapag laom James. Anita sa Western Mindanao, miabot na sa ikatulong tuig ang programa
nga mas amiguhay. Ug karon mas gipakusog pa ang kalihukan og paningkamot niini. Atong sutaon kung giunsa niini pagpadasig ang katawhan sa mas lig-on nga pag-alagad og pakiguban. Anias kapaglaom Kathleen Ruth Juanilio alang sa report. Kapaglaom Kathleen. Gipahigayon ang Mas Amiguhay 3.0 sa Mas Amicus Tangub City Global College Chapter dinhi sa Tangub Central SDA Church Setyembre 5 hangtod City 2025 uban ang tema nga Walking in the Light Together. Tumong niini ang pagpasiugda sa pagtuo o panagiusa aron mahimong kahayag ngadto sa uban. Gipanguluhan kini sa kabatan-unang nag-eskwela sa Dili Adventistang Tulungaan uban sa alumni o kaigsuunan diin gipaila ang bag-ong miyembro o gipili ang bag-ong leader sa ministeryo. Actually, ang mga hagit sa kinabuhi is adlaw-adlaw na siya mahitabo sa atoa. So depende lang kini kung ginsa nato pagdala o pagsulbad. So ang Mas Amicos nga may aktibidad nga Mas Amiguhay 3.0. So may mga pagsulay na hitabo labi na sa financial, labi na kami estudyante lamang, so wala kami mga kwarta nga ikabuhat ani aktibidad. Pero nasulbad kini pinagi sa pagkauban namo sa Ginoo. So, in short, kailangan nato i-partner ang Ginoo o pag-ampo. So, ang mga problema, nasulbad kini tungod kay among gi-partner ang Ginoo sa tanan panahon, labi na kaning aktibidad. So, kani siya. So, tanan-tanan, nasulbad labi na ang Ginoo, mangita og mga instrumento, like mga tao, nga maghata og financial sa moa. Bisan na dunay mga hagit, nagmalampuson ang kalihukan pinaagi sa tabang sa Ginoo o suporta sa alumni. I am so happy and blessed tungod kay na-experience na ako kung unsa ka maayo ang Ginoo sa ako ang kinabuhi. Why? Tungod kay nagpadala siya nga sukad ako pag-eskwela dinhi sa Tangub City na part ko sa Mas Amicos. And then pinaagi niini nga event sa Mas Amiguhay na ilan ako ang mga tagsa-tagsa ka mga member niini nga Mas Amicos nga which is naka-encourage sa ako ang mustand ug mubarog sa ako ang pagtuod ha sa tuang nga buhi nga Dios nga mustand jud sa adlaw nga igpapahulay. Pinaagi sa kalihukan, napalig-on ang pagtuo ug nadungagan ang kadasig sa pag-alagad aron mahimong kahayag ngadto sa uban. Ang Mas Amiguhay usa ka timaan sa panaghiusa ug lig-on nga pagbarog sa katawhan sa Dios nga magpadayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Gikan dinhi sa Tangub Central SDA Church, kini si Kathleen Ruth Juanilio alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Kathleen. Sa pagbalik mga higala, equipment blessing and dedication ceremony gipahinungod sa Adventist Medical Center Iligan Incorporated. Og sa MISPA Commentary, usa ka isyu nga nagahatag og dakong pangutana sa daghang katawhan is the church silent on the issue of corruption. Ato ka ng paghahisgutan, kauban ng Youth Director sa Southern Asia Pacific Division, Pastor Heshbon Buscato. Kini ug uban pang mga balita atong atangan, humani ining mubo nga pahinumdum. Some loves come and go, but this one is for real. I am loved. I am broken. I need help. I need a Savior. Jesus, give me the power to change. No more excuses, Lord. I confess I have sinned. Jesus, I am yours. Jesus, I accept your offer of salvation. Thank you. Jesus, I love you and I want to obey you. I can't believe it. I'm growing in Jesus. Jesus, I will be your hand and I will be at your service. Thank you for the love letters. 24/7, 365. I'm connected to Jesus. For my doubts, I have an anchor in Christ. There is joy in this journey. This is the happiest I have been in my life. Discover, renew, and grow together as we explore steps to Christ.
read Steps to Christ again for the first time. Daghang salamat nini nga pahinumdum. Sa pagpadayon mga higala, Adventist Medical Center Iligan Incorporated gipahigayon ang equipment blessing and dedication ceremony niadtong Setyembre 16, 2025 nga nagtimaan sa padayong panalangin ug pag-uswag sa ilang serbisyo medikal. Lakip sa mga gididikar nga mga kagamitan mao ang GE Vivid T9 to the Echo, Bio-based cryostat machine, Leica tissue processor, Promise Wound Care Light, Drager OR Light, slit lamp para sa eye center, autoclave machine, o fluid management system for hysteroscopy. Naghatag usab og inspirasyonal nga mensahe si Sir Roy Perez, Presidente og CEO sa Adventist International Health System Philippines Incorporated. Og nangulo usab sa seminar workshop nga Stairway for Superior Service. Nagsugod ang adlaw sa buntag uban sa pagampo og aduna usab fire drill o sa katimaan sa pagkugi sa AMCI sa spiritual o kaluwasan. Kudos, Adventist Medical Center, Iligan. Mga higala alang sa atong MISPA commentary, usa ka issue ang nagahatag og dakong pangutana sa daghang katawhan, is the church silent on the issue of corruption? Ato kanang pagaisgutan kauban ng Youth Director sa Southern Asia Pacific Division, Pastor Heshbon Buscato, kauban si Kapaglaw Macur Dayham, dinilang sa MISPA commentary. Daghang salamat Kapaglaw Analisa o Kapaglaw Riniel. Mga Kapaglaw, karon nga kapunon atong makauban ang ato nga bag-o o dili ingon nga bago apan ang atong amahan sa Youth Department sa Southern Asia Pacific Division, Pastor Heshbon Buscato. Pastor, mayong hapon o happy sabat. May hapon kanimo geng, happy sabat nimo, happy sabat sa tanan nato mga kapaglaom, mga kaigsunan nga kanunay gyud nag-atang sa ato ang MISPA Live News and Commentary. It's a privilege to be back here in studio. O happy sabat kanatong tanan mga pinangga nga mga kaigsunan. Pastor, congratulations sa pagkapili sa Youth Department. O daghang kig salamat sa imo nga pagmugna niini nga programa ang atong MISPA Live News and Commentary. Dili gina mo malimtan. Pasalamat mi sa imo. Kay mao ni ang legasiya nga imong gibilin dire sa Hope Channel. Karon nga kaponon Pastor, atong hisgutan ang kining trending karon sa social media o sa atong gobyerno kabahin ining korupsyon. Yeah, the other day, King, pagsakay na ko sa aeroplano from Manila going back to Cagayan de Oro, naghantag na sakay nga mga dignitaries sa Cagayan o diri sa Northern Mindanao. Actually, I learned it nga pag abot na gyud sila gindingan, ikan day sila nag-attend og hearing sa Senate. So, mao ginakaroon ang kanunay natong matanaw mga kaigsuonan. Well, this is becoming even worse mga igsuon. Kaniadto pa man gyud ni, pero nasayra nato nga grabe na gyud kayo ka pait. And well, karon siguro ang mga Pilipino napukaw na sila nga kaniadto ra man unta ning korupsyon nagakahitabo. Pero siguro Pilipino maghuwat mangunag na maguna-una. Oh, niya pag okyab na sa usa, sunod dayon hangtod nga ang tanang mga tao mo alsa na dayon. Well, that has been there for so many years. Pero karon lang gini mga kapaglaom mga kaigsuonan nga nakita nato over social media nga nabulgar siya and to the very extent nga grabe gyud kayo big scale gyud ang involved nga corruption. Kay kung imong naunaan Pastor, dili bag-o sa atong pangunahuna ang corruption. Actually kung balikon nimo sa bisan pa sa panahon sa ni Ginoong Hesus diri pa siya sa kalibutan, doon na korupsyon. Unya karon kung makadungog kag korupsyon, makayo nga ingana gid ang Pilipinas. Pero kini nga sitwasyon murag to the highest level na gid siya nga ang mga tao nagsugod na gid sila og wala na gid sila mahimutang mulihok gid sila sa ila apan ang atong iglesia Pastor. Ang atong iglesia Adventista unsa man ang stand nato niini nga kalihukan? Yeah, obviously King,
as a religious organization, murag wa man siguro i-promote ang any religious organization for that matter. Samot ng Seventh-day Adventist Church, murag wala man taga-promote siguro nga maayo kay ng corruption mga igsoon, participate mo ana. Well, that has always been the core value of every Christian church. And we're even happy nga daghantag mga political members, politician members of our churches nga makatabang sila, make their political leadership contribute to the betterment of corrupt-free environment. Pero niining kahimtang king, usahay ma-accuse ang atong church, what is the church doing? Why are we not proactive in participating? Daghan mo ko kayo ng ma-involved king, unsa man na, pwede ba naibatanon nga nabisitahan ako nga church ng nangutan na pastor? Unsa may kasulti ni mo ani mga korupsyon? Okay ra ba nga mag-apil-apil ta sa social media? Yung ko, no, we are non-partisan as a church. Unya, bisa kinsa ang political leader diha, naman tayo atong mga preferences, pero wala gyud ta giingnan nga dalahigo ni mo ang uban sa imuhang political party because that's an individual choice. Unya, ang iyang pangutana dayon nga follow up nya pastor, unsa how about kining mo apil-apil og rally? Pwede ba ni ingkon? No. Dili na pwede. Nami mga peaceful rally king, pero we are not encouraging the members of our church to do that. Kaya nga naman, usahay manggod, pag apil nimo dito sa mga political rallies, mahimo na siyang colored in a sense. So wag ka kahibalo nga ngimong giapilan nga rally na ipartido nga naigo, diri speakers na napoy partido nga napaboran, well maayo kay na ang imong paminaw ana kung imong tan-aw pabor ang imong pag-apil dito sa usa ka political personality nga ganahan ka. Pero with the other party, this is a very complicated aspect. Dili ni mo na ma-describe kay political mo guni siya nga issue king. Nguna nga, we're not encouraging the members of our church to participate in political rallies. Unya, Daube, naapil ka dito sa sa vandalism. Naapil pa ka dito sa gidakop. Unya, ingnon nga, elder ni sa church ani nga simbahan. Well, we cannot afford to make that happen into our church. We keep our church as much as possible pure and kanabitong di gyud masagulan gyud og bahid in any political aspect. Although as a church mga kapaglaom, ato yung handom nga unta munindot ang political aspect sa atong nasod, kay kung maayo pod ang political aspect sa atong nasod, maayo pod ang economy, ug maayo pod ang economy, probably that will also affect positively in the way the members of our church will live and be part of their church life and activities. Pastor, ang Iglesia Adventista, unsa man ang atong buhaton lugar, dili ta kung mahimo dili ta mapil og rally. Unsa man ang atong buhaton alang sa pagsanta niini nga corruption. Well, in one of the contents that I created many months ago, nag-mention ko dito nga ang pinakamaayo gyud nga himuon sa church is to keep on reaching out to others, spreading the positive influence, being a Christian in our organization. Kay nagtuog kita sa notion king kun ang usa ka lugar daghang buotan nga mga tao, tungod kay nabag-o siya ni Kristo, tungod kay nahimo na siyang usa ka matinud-anon nga alagad sa Dios. I think one soul at a time will help create our country much better. Kanimanggong problema sa corruption o kaning mga way, ayo nga mga matang sa mga lumulupyo sa atong katilingban, posible na wala na sila kakitag paglaom sa ilang kaugalingon, nga sila kita og positibo nga outlook and even a better quality of life. But when you are a Christian, when you have Jesus Christ, ma-assume ginato na king sa adlaw-adlaw nimo nga pagkamainampuon, di gyud ka ganahan maghimog dautan, samot na ang mangurakot. And the more good people that we can produce in our society, I believe the much better our society would become.
Sa panahon ni Ginoong Hesus, Pastor, sa diri pa siya sa kalibutan, susama ra gyapon niya na ang iyang reaksyon ngadto sa mga tao, nga mga kurap nga mga tao. Well, it's never a secret, King. Nahibaw magita nga sa panahon ni Jesus, maoro mo gyud gihapon ang kahimtang sa kalibutan o sa pamulitika nga sitwasyon sa iyahang panahon. And in fact, we have quotation from the Desire of Ages, mga kapaglaom, katong akong gi-quote in one of my Facebook contents. Page 509, paragraph 3 in particular. Tanawan ninyo na Desire of Ages, paragraph 3 of page 509. Nagingon diha sa first statement, the government under which Jesus lived was corrupt and oppressive. Klaro gi kay na. Ingon ana gyud ang matang sa panggobyerno sa panahon ni Jesus. Labi na gyud nga ang Jerusalem o ang Israel atong panahon na under the Roman Empire. So grabe ang ilang pag-iksak og tax, apil pa dito si Sakeo, apil pa dito ang pag-oppress nila sa mga Roman citizens. Unya ang sundalo kung pananglit makakita siya dito og ordinaryong lumulupyo, unya gikapuyan siya, pasan niya sa iyahang mga gamit. Pwede niya suguon ang usa ka ordinaryo nga lumulupyo nga ipahakwat for 1 mile. And that is allowed by their government and their laws. Pero pag-abot ni Jesus, mga kaigsunaw, wa mo ingon nga og mutalikod ang sundalo, backstroke ka ninyo. Ang ingon pa ni Jesus, kung papasanon mo og usa ka milya, make it 2 miles or even more. And this is the government that Jesus was trying to reform. Not by force, mga kapaglaom, kundi gusto niyang dagon ang tanang mga pagkadaotan pinaagi siyang gugma. Because His kingdom is one that is not political. Gani, na misinterpret na mga kigsuunan gumikan niya itong oppression. The people in His time wanted Jesus to establish the political kingdom for the sake of their country. Kay nagtuog sila nga katawhang pinili sila sa Diyos, which is why pag-abot ni Jesus, who did not give in to what they wanted, ilang gi-reject si Jesus King. Mao na siya ang reason for the total rejection why the Jews rejected Jesus. Unya, nagingon din on every hand were crying abuses, imo nang tiwason tanan, yet the Savior attempted no civil reforms, attacked no national abuses, nor condemned the national enemies. He did not interfere with the authority or administration of those in power. He who was our example kept aloof from earthly governments. Naay rason diri mga kapaglaom nga nung iyan ang gihimo. Not because He was indifferent to the woes of man. Kung binisayo na to ni, walay paki. Dili tungod kay wa say paki sa mga kasub-anan o kalisdanan sa tao, kundili because the remedy did not lie in merely human and external measures. So, wala gid diha. To be efficient, mo ning gingon sa Desire of Ages, the cure must reach men individually and must regenerate the heart. So individual gyud ang atong labor, King. Kung natay member sa church nga politician and is very responsible in his faith, tarong siya kaayo nga civic leader, well and good. Kung naapoy tan-aw nato nga bag-ong member nga convert unya inguna na iyang struggle, the work of the church is to keep on giving him counsel, honorable. You represent the kingdom of Jesus. Dako kini ka challenge sa ila actually, yes, that is. But what is it? Nag-study ko gamay, King. Namang uban nga moingon nga pastor, wala gigihimo ang atong church. Well, does not necessarily mean, mga kapaglaom, nga wa gyoy nahimo ang church in certain circumstances nga dili na lang gid puta maning kamot. We have done our efforts, mga kapaglaom. Pananglit, China. Grabe ka-oppressive ang China. Our churches are trying to make amends and make reforms. Pero the more our church has done that, mga kaigsunan, the more our church is being persecuted and targeted by the Chinese government instead. And whether you like it or not, mga kapaglaom, tanawan ninyo sa research kung unsa nga nasod ang pinakadaghang
giprinta nga Biblia sa tibok kalibutan? It's China. China. Yeah, it's China. While China is oppressing Christianity, the irony is China is trying to, well, business nga side, nabuhi sila, ang ilang mga industry, ang ilang mga printing presses, pero they are also, otherwise, pwede man sabihin nga, dili namin magprinta og Bible dire. Kaya dili, anti-Christianity man eh. Pero mga kaigsunan, there are worse things, there are good things, pero wala nagpasabot nga wa tay gihimo nga mga measures sa church. Now, sakop dire sa atong territory, King. Ibaw kita ng Myanmar. Katong paglinog sa Myanmar, grabe ang, bisag ako, murag gilisdan ko naghuna-huna, bisa ng mga humanitarian international help, nag-alburuto gid sila. Kaya ang ilang tabang nga gusto nilang ipaabot dito sa mga greatly affected areas. Daghana kayo mga victims dito, mga matay ng uban, pero gibabagan sa ilang gobyerno yun. And you can right away say, same thing is true with the way our members of the church are practicing their religion. There is little or no freedom of religion actually in this country. Pero, mga kapaglaom, basin bitaw moingon ta nga, Pastor, bisag gamay na lang gud nga official statement. In Myanmar, you cannot do that. Otherwise, our church will become the target. Even in China, we cannot do that. There is Pilipinas, Pastor, unsa man ibahon nimo ang Pilipinas, Pastor, kay, well, we can do that, but you have risks. Wata kahibalo mga kaigsuunan nga the more we take political sides, para nako, you don't have to say the obvious. Oh, kalimingon ta nga our organization wishes to say nga against kayo ta aning corruption. You don't have to say that's obvious mga kaigsunan. Nga naman, do you think kung dili ka musulti ana moingon puta nga, well, the church is very much welcoming of the practice of evil and corruption. Nya karon naghimo tag statement. Unsa naman dayon mga kaigsuonan? Ingno na dayon nato. Congratulations South Philippine Union Conference. Salamat kayo nga niingon gyud ka nga ang korupsyon daotan. Well, daotan man gina siya mga kaigsuonan. You don't have to emphasize that. Mga kaigsuonan, there are other ways out of which we can maximize the ministry of our church. And the primary responsibility of our church is to proclaim the mission of Jesus, which was also to alleviate the suffering of those who are oppressed. And we have done that, mga kaigsunan. Siguro, gusto tang makita sa atong live stream nga ang atong pastor nagwali og anti-corruption para sa uban nga, pareha sa uban nga, kuwangi kayo, hisgutan. Well, nakita lang ninyo sa live stream ang uban. Wa tay nakita siguro rin sa atong church, pero I believe you have people in our churches that are speaking about that. And mga kaigsunan, you need to know what we need to do and what are the priorities of our church. The mission of Jesus Christ is to make one person much better so that another, the group of those belonging to corruption, makuhaan sila one person at a time. If we have done that, mga kapaglaom, I think we are going to make this world a much, much better place, King. Pastor, ang korupsyon, doon nagiingon sa uban nga ang korupsyon nagsugod sa panimalay. Sa iglesia, doon na ba'y posible ba ang atong iglesia nakahimo-usab na ini nga mga dili mayo nga binuhatan? Well, it's happening everywhere. Mobitaw na nga bisan sa atong Church King organizationally na atay department nga gahimo og mga frequent audits. Atay auditing system. Di mo na malikayan ang treasurer sa iglesia. Bisan ng pastor na ay mga panahon nga na maka-embezzle, na uban ginagmay, na ubang mga dinagko, nangatanggal ang uban. Because we have to
do the check and balance out of that. And well, mintras napatadis kalibutan, King, kakahitabo na siya, but we do not tolerate that. And there are measures that our church is doing, mga kapaglaom, aron ma-emphasize nato that we are totally against that. Tinood ka na, Pastor. O dahanggang salamat, Pastor, sa paglamdag sa munahon na may tungod ni ining problema. Katapos ang mensahe, Pastor, alang sa atong mga kaigsuonan. Mga kaigsuonan, it's been a privilege to be being with you once again. Salamat kayo sa mga panalangin sa Ginoo ug sa ministry sa Hope Channel South Philippines. I hope everybody will always be blessed when they find fresh news gikan sa atong kaumhan o bisan sa atong mga kaigsuon mga Pilipino nga tuas ubang mga nasod gaatang gid sila, King. Maayong adlaw ipapahulay kaninyong tanan, siguro hapon diya sa inyo or gabi baka ron. Bisag asa tagibutang sa Ginoo. May we all feel His blessings and His protection. And continually, let us pray for our country. And og unsa may kinahanglang himo na to sa church, mga igsuon, palihog lang gyud. Kung gusto gyud tang mausab ang atong dagan sa pamuyo sa panggobyerno sa Pilipinas, daghantang pwedeng himuon. Number one, if you feel that you are part of the corruption, stop it. But if you think that you are person nga na biktima sa pangurakot sa mga public officials, pray for them. We do not pray nga magabaan ni sila because that is not very Christian, King. Nakakita ko dito og placard nga Lord, ipahamak niyo po ang mga kurakot na mga officials. So we do not do that as a church, mga kaigsuonan. And one of the best things that we could probably do, wabot naman yun ang eleksyon. Palihog, ayaw yun, ibaligya ninyo ang inyong boto. We have been given the lesson, mga kaigsuonan, ayaw pagpa-influensya, ayaw po mo ingon nga butin ninyo ang desisyon sa uban. Pray for that and we can always get ourselves united, mga kaigsuonan, towards a much better place. Pero muingon ko sa inyo, there is no such thing as better place ni ining yuta, King. Ang hingpit ragyod nga tinuod nga way kurakot nga pamuyo, tuwar gyud dito sa langit when we shall all be there being brought by Jesus when He comes one day. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan, mga kapaglaom. Dagang salamat, Pastor Hishbon Buscato, ang atong Youth Director sa Southern Asia Pacific Division. Balik sa atong mga anchorman. Dagang salamat yan ang tataw ug maundanon nga diskusyon. Sa Bacolod City, mga kapaglaom, milanog sa social media ang paspas nga pagresponde sa mga staff sa Adventist Medical Center, Bacolod. Matod sa post sa usa ka netizen, usa ka tigulang nga babay ang nasamdan sa ulo human kini natumba samtang namaligya sa kalsada. Daghang mga tawo ang miagi apan kasagaran nagtanaw lamang. Apan sa kalit lang mitungha ang usa ka babay nga nag-uniforme ug sa walay pagduha-duha giatiman ang maong tigulang. Ang mga babae nailhan nga usa ka nurse gikan sa Bacolod Adventist Medical Center. Og pipila ka minutos ang milabay, duha pa ka nurse nga gikan gihapon sa maong ospital ang miduol ug mitabang. Bisan pa man nga gikan sila sa lain-laing departamento, nagkahiusa ang tulo ka nurse aron matabangan ang tigulang. Tungod sa ilang buhat, misikat sa social media ang maong insidente og nakadawat og daghang pagdayig og pasalamat gikan sa mga netizen. Kini lamang nagpaila nga ang mga anak sa Dios ug ang atong mga magbubuhat sakop sa Iglesia Adventista andam sa kanunay sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Og mga higala, anhita sa atong balitang panahon. Kamusta man ang atong panahon karon? Imo bang nasaksihan ang landong nga panganod, dala ang kamingaw sa palibot? Unsa may buot pasabot niini? Si kapaglaom Mayesha, adunay balitang panahon na may dalang hugot. Dinilang sa Mizpah nahon. Happy Sabbath, mga kapaglaom! Indeed, we are truly blessed
as we near the end of September, carrying with us so many blessings and are about to welcome another month with grateful hearts. But before that, let us first take a look at what kind of weather we will be experiencing for the coming week from September 28 to October 4, 2025. On Sunday, mga kapaglawam, expect a partly sunny skies in the morning, turning cloudy by the afternoon with temperatures ranging from 25 to 33 degrees Celsius. On Monday, we'll bring similar heat around 25 to 33 degrees Celsius, but with a higher chance of afternoon thunderstorms. On Tuesday, the day will be mostly cloudy with possible showers and temperatures that will range from 24 to 32 degrees Celsius. On Wednesday, looks to be the hottest with partly cloudy skies and a range of 25 to 35 degrees Celsius. On Thursday, the weather will shift back to partly sunny with scattered thunderstorms in the afternoon, ranging from 25 to 33 degrees Celsius. Friday will have a mix of clouds and sun with afternoon storms, possible temperatures between 24 and 32 degrees Celsius. Finally, on Saturday, conditions will stay warm and humid with mostly cloudy skies and a chance of a thunderstorm ranging from 25 to 34 degrees Celsius. The sun will set on Friday at 5:32 p.m. and 5:31 p.m. on Saturday. Did you know that there's a vitamin that works like a superhero for our body, especially for our eyes? That's a vitamin A. It helps us see clearly at night, prevents night blindness, and even protects our eyesight as we grow older. But vitamin A doesn't stop there. It also keeps our skin healthy, strengthens our immune system, so we can fight off sickness and support proper growth in children. We can get it from colorful foods like carrots, sweet potatoes, pumpkin, spinach, kale, papaya, and mangoes, which are all rich in beta-carotene that our body turns into vitamin A. With these foods into our meals, we give our body the strength and protection it needs every day. So remember, eat bright, see bright, and live bright with vitamin A. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Sa akong hinigugma, ayaw jud og duda. Kay mura kag vitamin A sa ako, di na ko makita ang akong future kung wala ka. In Proverbs 19:21, it says, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Despite human efforts to control their lives through intricate plans, ultimately, God's sovereign will and purpose are what will stand and be accomplished. Ayo Miguel Ayasha dumankas nagapahinumdum, maskin unsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo na duban ka nato, rason ang matag adlaw, matahom. Till we meet again, dali lang sa Mitzpah, nahon. Dagang salamat sa mga weather update kapag laom Ayesha. Nagkatag nakalap ng mga balita kapag laom Renil. Yes, sakto ka kapag laoman. Og isa na mga kapag laom ang World Pathfinder Day. Og niya na, mas sweeto good ani si kapag laom Maker. Actually, atong maging Sabado, mauto siya nga atong pagselebrar sa World Pathfinder Day. Unya, mauto nga, wala gid ko ni uban dito sa Central Mindanao. Kay doon na tayo tulumanon nga gibuhat atong adlaw. Atong mga Pathfinders, atong gidala actually, ang una ginamong plano kapag lauman, dito may sa SM. Pero wala na-approve ang among letter. So, ni kurbada mi, niliko mi dito mi sa City Hall. Sa Provincial? MMC. Oh, diha, kana nga park diha. Og perting lipaya sa atong mga kabataan. Ang ilang gihatag, usa ka balasahon nga gitutuluhan og the great controversy. Unya gitudloan nato mga bata og unsay sulod ani. Unya ilang gi-explain sa mga katawan. Dili lang nang hatag. Kada hatag nila ato silang gi-require nga ilang ampuhan. O kada usa o kada partner kay gibay pair man nato sila. Kada partner sa nila nakaampo gid sila og hamiling kalag. Praise the Lord. Og congratulations kapag lawan. Kay karon nga Sabado, sugod gabi official lagi ka nga master guide.
Praise the Lord. Muna, praise the Lord. Actually, kapag laom, makar, nagsugod pagid ko ani nga, to sa dalawangan pa, ana ko sa self nga, I want to be a master guide. Dili, tungod kay, gusto ko ma-invest or kanang sa neckerchief, but the knowledge ba, gusto ko nga, daghan kong mahibalaan, nataying, first aid ka na. So, munang siguro, gikan 2015. Unsay, hangtod, kapag laban, unsay main purpose ni mo nga nung nag-master guide mga ka? gusto ko nga mahimo kong ready kung naay mga situation bitaw nga dili nato hawak. Yes. And daghan taog, for example, kana first aid, kana gyud akong giuna-una kay akong pamilya, ako na lang baya dili minyo. Munang akong parents, akong mama ug papa magkinaunsa, analisa man yun. So dapat ready gid ta. Kabalo ta mag first aid kung unsa tong buhaton. So mugid akong ginahuna-huna, and karon kay official naman gid ta kapag lamaker. Ready na gid ta kung tawagon gid ta sa atong mga kapanguluhan to serve. I will go. Praise the Lord. Kay once a master guide, always a master guide. Kapag laom Reniel, wala ba kay mga tingwa sa kinabuhi nga magpa-invest po sa master guide? Pohon kapag laom makiranig maka biyan ako gamay sa kuwang mga makaluwag-luwag. Luwag gamay sa kuwang mga batos. Mo gusto jud ko kuwang na pod makahuman pod niya na nga master guide. Og dili lang ta ma-ready sa mga panahon sa mga kalamidad o unsa ba nga mga problema mabot. Andam pod ta mumensahe sa balita. Yes. Pinaagi sa youth department. Yes, sako. Kaya mga kabatanunan karon kapag laom Reniel, kung imong tan-awon, sugod pa lang sa elementary, hantod sa high school, sa college, kini nga panahon karon. Ang gadget nga era, lisod na gigayo. Yeah. Ang kabisi sa mga batanon, dito na na-focus sa ilang mga gadgets. Muna nga, bisihon na to sila, pinagi sa pag-appeal sa Pathfinder Club o sa Master Guide Club. Yes. Og mga higala, mao kadto atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang naglain-lain mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kininyo bos nga igsoon, makardayham. Sugilanon nga makahatag kanatong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom, Analiza La Victoria sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma, magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi. Pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Kini yung ubos nga igsoon, Reniel Capon. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.